alam mo mag-isa ka lang eh, pero napakarami pa lang mga netizens ano, na talagang bulat na at gising na, no? At sa pamamagitan nga ng mga katulad niyong mga vloggers at diretsong na ipahahatid sa mga bawat bahay ng sambayan ng Pilipino. Alam nyo, sabi ko nga, no, kahit na pala ang mga tao no, na hindi sila nakakalabas, pero makikita mo yung kanilang suporta no sa pamamagitan ng mga impression dun sa social media, hindi matatawaran ito. Dahil nga kung yung iba no na lalo na yung mga politiko gumagamit sila ng mga trolls, nagbabayad sila, eh itong mga sambayan ng Pilipino talagang makikita mo no na hindi talaga matatawaran yung kanilang mga response. Napaka-organic talaga. Kahit pala kahit pala milyong-milyong piso ang ipinalalabas mula sa kaban ng bayan para pambayad ng troll, pero wala talaga palang hindi nila kayang matapunan yung taong bayan. Talagang ako'y taos-puso po ako nagpapasalamat doon sa mga netizens. At mamaya po, paunlakan niyo po ako mamaya, ay gusto ko pong magpahatid ng pasasalamat doon sa mga vloggers na nakatuwang natin. Ganun din po doon sa mga taga-mainstream media na alam naman po natin yung kanilang mga trabaho. Kahit gusto nilang ilabas yung balita, ay talaga namang nasusuppress talaga sila. Naiintindihan naman natin po sila. At yung ilan po sa kanila, nakaharap ko doon po sa Senado. Mga nakausap ko po ng Kaya nga sabi nga nila, laban lang, go lang. At yung iba nga, nakita ko, ikaw yung pinapanood. Natawa ako. Natawa ako talaga. Sabi ko, ay gano'n talaga nakasubaybay sila sa inyo. Kaya yun, sabi ko, talaga palang kahit pala mainstream media, talagang ako sa akin, sa nakita ko na talagang, sabi ko, talaga palang, talaga napasok mo na, yung mundo ng, ng kamulatan. Pinasok ko na yung mundo nila. I wish gusto kong pasukin lahat yung mga yung mundo nila para baliktarin ko sa tama. Kung pwede lang, di ba? Oo, pero yung nga sabi ko nga na ang ko nga sa kanila trabaho lang talaga. Kahit papaano, gustuhin man nila na talaga, meron talaga silang mga sinusunod na mga patakaran sa kanilang mga sa trabaho nila. Well, so yun yung sa na-experience ko kahapon. So, well, ako naman, understandable naman ako na yung iba talaga sa mainstream, natatakot din sila siguro sa sitwasyon ngayon sa Pilipinas kasi nga maliban sa nakikitang paggigipit, talagang mukhang digital martial law. Ayan, may tumulong si Liberty O. Ayan, for Sir Jonathan Morales. Thank you, Palangga. So, sir, actually, napakahaba ng hearing kahapon. Nakakapagod kasi ang dami talagang mga irrelevant statements, talagang scripted, obviously, talagang, most of them, they were there to attack your person. Okay? Pero sir, ang gusto ko talagang tanungin sa inyo, nung time na ipipresent nyo yung CCTV, di ba? Na kung saan yung conversation ni Romy Enriquez at ni Picoy, di ba? Ano nga tunay pangalan ni Picoy? Eric Santiago. Si Eric Santiago. Oo. So, doon kinabahan ako na baka ako parang hindi ipinakita, parang may gusto pang harangan, di ba? Pero nung na-present na nakita ng taong bayan na hindi AI at totoo talaga, inamin mismo nung dalawang nag-uusap doon sa video na yon na yes sila yon. Pero gustong ilayo, particularly si Jinggoy, gusto niyang ilayo yung usapan, wala nga siyang follow-up doon. So nung naipakita mo na ang CCTV na yon, sa tingin mo ano yung napatunayan mo doon? Alam nyo, unang talagang napatunayan ko, talagang gumana, yung, yung impluwensya ng Malacanang
Kasi yung pag-retract nitong si Picoy, no, sa pagsasabi na gawa-gawa lang 'yan, ay hindi talaga kapani-paniwala. Kung makikita nyo, napaka-spontaneous ng kanyang nung kanyang pakikipag-usap. Yes. At higit pa ron, hindi lang yun ang naging pag-uusap nila ni Romy Enriquez. Kasi yung nagiging pag-usap nila ni Romy Enriquez, nire-relay sa akin. At yung nagkaroon ng consistency dahil sa pagpapalo up sa akin. Kuyang, may desisyon ka na daw ba? Isipin mo maigi, ayaw kitang impluwensyahan. Kasi ito lang yung pinararating sa akin ni Picoy, narinig mo naman, magkausap kami, at inaano niya na wag ka na magsalita. At ito namang itong binabanggit niyang pangalan, itong si Kumar, at saka si Lam. Kung ano naman daw ang kailangan mo, ibibigay naman. Basta ito lang kasi damaging na, kumbaga. Masyado ng ang sabi nga nitong Picoy, allegedly, sabi sa kanya, masyado raw nadadamage na yung reputasyon ng Pangulo dahil nga doon sa pagkumpirma mo dyan sa PIDEA documents na yan. Sabi ko naman, hindi naman po pwede na dahil nga nandyan na ako, ipit na ako. Sabi ko kasi ako pa rin ang mabubuntunan nito. Hindi, kuya, isipin mo rin kasi kahit ano raw hingin mo, visa o ano man. Sabi ko, loto. Visa. Visa. US visa. Pwede raw akong paalisin. Pamilya, lahat, sagot. Sabi ko nga, madali yan. Sabi ko pa nga, mahirap sa abroad kasi nag-abroad na ako. Pareho naman dyan, nag-abroad naman kami. May sabi ko, loto. Gusto ko loto. Sige, paparating natin. At yan naman ang inaantay. Sabi, yan naman ang inaantay. Yan yung prior dun sa CCTV? Hindi. After na nung May 1. After na nung May 1. After na nung kasi, nagpa-follow up na si Picoy sa kanya. Nakita nyo naman na talagang may ine-expect si Picoy na babalikan siya ni Romy dahil nakakausapin ako. Kasi hindi alam ni Picoy na nandun ako nung nag-uusap sila. Na nandun ako. Kaya nga yung follow-up ni Picoy sa kanya at yung follow-up naman din sa akin ni Kuya, consistent. Kaya yun yung sa pagkakatanda ko. Kaya nga kahit na nasa labas ako, na pagkakausap ko si Kuya, yun din. Pag tumatawag siya, Kuya, ano na balita? Meron ka na bang kasi malapit na ang May 7. Sabi niya, malapit na May 7. Ano ba ang decision mo? Sabi ko, Kuya, sa totoo lang, hindi po pwedeng nandito na ako nakalabas na ako at sinabi ko na yung totoo. So sabi nga niya, ginagalang ko yung opinion, talagang hindi na ba mababago. Sabi niya. Sabi ko hindi na, yun na lang. So gano'n naman si Kuya, kami, nag-uusap kami, parang magkapatid kami na kung ano man yung desisyon, ginagalang namin, respeto. Kaya lang, siyempre siya, tinitingnan din niya yung mga siyempre hindi naman in fairness naman si Kuya siyempre kahit na sino may mga rin na kahit papaano may alok na ganyan o kung maging kung mag-materialize, di ba? Kahit papaano. Kasi kung mapapansin niyo doon sa video, merong nangangamoy director. Di ba? Oo. Sa current position ni Kuya, hindi imposible na makamit niya yung directorial position kasi nag-acting director na siya sa PIDEA dati. Naging acting director yan ng PIDEA IAS ng araw, panahon ni Gerald Santiago. Kasi naman yan law graduate yan Kaya Kaya yun naman, siyempre, tao lang si Kuya. Kahit ako, tao lang din Operan mo ko ng gano'n kahit papano. Medyo magkakaroon ako ng Totoo. Nandiyan kasi yung nandiyan yung ma-excite ka Pero pagka binalansi mo naman sitwasyon, pumasok sa yung pros and cons, ano ba yung magiging pros nito?
ano ba yung magiging cons, di ba? Yeah. Yun din yun, mananaig talaga sa'yo kung ano yung tama at ano yung mali. Magkakaroon ka ng choices eh. So, sa amin, ang ano namin, sabi ko sa kanya, kuya, mahirap naman kung ano man, sabi ko gano'n, di tayo rin na mapapahamak niyan na ano. O nga, sa bagay, sabi niya. Doon naman siya, palagi, no? Doon naman kami, dumadating kami doon sa point na doon na lang tayo sa tama. Doon na lang tayo sa makatuwiran kasi pareho tayo naka-experience ng ano ng